Si Ethan Hunt ay isang ahente ng isang koponang tinatawag na Impossible Missions Force, IMF, na pinamumunuan ni Jim Phelps. Ang koponan ay nagtipon para sa isang misyon sa Prague upang pigilan si Alexander Golitsyn, isang rogue agent, mula sa pagnanakaw ng pangalawang kalahati ng NOC list ng CIA, na naglalaman ng mga totoong identidad ng lahat ng kanilang mga undercover agents sa Europa. Para sa seguridad, ang NOC list ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang bahagi na hawak na ni Alexander ay naglalaman ng mga code name, samantalang ang pangalawang kalahati ay naglalaman ng mga tunay na identidad ng mga ahente at isang kopya nito ay nakatago sa Embahada ng Amerika sa Prague. Kasama sa koponan sina Phelps, Ethan, ang asawa ni Phelps na si Claire, Hannah, Sarah Davies, at ang espesyalista sa mga sistema ng seguridad na si Jack Harmon. Layunin ng misyon na subaybayan si Alexander patungo sa mamimili at arestuhin silang dalawa. Ibinanggit ni Phelps na siya ay nakatalaga sa Drake Hotel sa Chicago sa kanyang nakaraang misyon. Matagumpay na nakakalap ng ebidensya ang koponan tungkol kay Golitsyn na nagnakaw ng kalahati ng NOC list. Ngunit isa-isa silang pinatay, kasama si Golitsyn, at tanging si Ethan Hunt na lamang ang nakaligtas. Nakita ni Ethan ang pagkamatay ni Phelps sa pamamagitan ng kamera sa kanyang salamin, at ang pagkamatay ni Claire nang pumutok ang kanyang sasakyan. Pumunta siya upang iligtas si Sarah, na nakakita ng pagkamatay ni Golitsyn at ng pagnanakaw ng NOC list mula sa kanya, bago siya rin mapatay. Sa pagtakas mula sa eksena, nakipagkita si Ethan kay Eugene Kittredge, ang direktor ng IMF na nakabase sa CIA, sa isang cafe. Dito nalaman ni Ethan mula kay Kittredge na may isang mole, na may codename na Job, na nakapasok sa IMF. Ang operasyon ay layuning tuklasin ang mole sa pamamagitan ng pagpapahintulot dito na makuha ang NOC list at subukang ibenta ito kay Max, isang ilegal na nagbebenta ng armas na kilala sa pagkakaroon ng impluwensya sa mga ahente ng IMF. Ang NOC list sa Prague ay peke, at ang tunay na listahan ay nakaimbak sa punong tanggapan ng CIA sa Virginia. Dahil si Ethan lang ang nakaligtas, inisip ng CIA na siya ang mole. Ibinunyag ni Kittredge na ang farm ni Ethan ay na-mortgage at ang pamilya niya ay nawalan ng lahat ng pera matapos magkasakit ang kanyang ama, ngunit bigla na lamang ay may $120,000 na pumasok sa kanilang bank account. Nang matanto ni Ethan na pinaghihinalaan siyang mole, nakatakas siya gamit ang isang plastic explosive na itinago sa isang chewing gum. Pagbalik sa safe house sa Prague, napagtanto ni Ethan na ang Job Kapitulo 314 ay tumutukoy sa talata mula sa Biblia, Job Kapitulo 3 versikulo 14, at ang Job ay code name ng mole. Nagpadala si Ethan ng serye ng mga coded na mensahe sa lahat ng posibleng email ID na maaaring kay Max. Natuklasan ni Ethan na si Claire Phelps, ang asawa ni Jim Phelps, ay nakaligtas din. Ipinaliwanag ni Claire na bago siya namatay, binalaan siya ni Phelps na sila ay nakompromiso, kaya't nakatakas siya. Nagsimula si Ethan ng pakikipag-ugnayan kay Max, ipinaliwanag niya na ang NOC list ay peke at may kasamang tracking device. Tinawagan siya ni Max para sa isang pagpupulong at napagtanto ni Max na hindi si Ethan ang mole, si Job. Bagamat may inisyal na pagdududa si Max, nakatakas sila mula sa isang raid ng grupo ni Kittredge nang magdesisyon si Max na subukan ang NOC list at pinaga niya ang tracking device. Pinaniwala ni Ethan si Max na maaari niyang makuha ang tunay na NOC list para sa 10 milyon, pati na ang pagpapakilala sa tunay na Job. Pumayag si Max sa deal at nagbigay kay Ethan ng advance na $150,000, na ginamit ni Ethan upang magtipon ng isang koponan ng mga blacklisted o disavowed na mga intelligence agents, kabilang ang computer expert na si Luther Stickel at piloto na si Franz Trigger. Ang bagong koponan ay nakapasok sa CIA sa Langley at matagumpay na nakapagnakaw ng kopya ng buong NOC. Kinuha ni Krieger ang magneto-optical disc na naglalaman ng listahan, ngunit pinaniwala ni Ethan si Krieger na ibigay ito bago ipasa kay Stickel upang itago. Inaresto ni Kittredge ang ina at tiyuhin ni Ethan. Matapos malaman ng mga pag-aresto, nakipag-ugnayan si Ethan kay Kittredge mula sa isang payphone, at pinili niyang pahintulutan ang IMF na matrace ang tawag. Biglang lumitaw si Phelps, ikinwento niyang nakaligtas siya sa pamamaril at sinabi kay Ethan na si Kittredge ang mole. Gayunpaman, napagtanto na ni Ethan na si Phelps ang mole matapos niyang matuklasan na ang Biblia na ginamit ni Phelps sa Prague ay kinuha mula sa Drake Hotel sa Chicago, kung saan nakatalaga si Phelps sa isang nakaraang misyon. Ginamit ang Biblia upang makipag-ugnayan kay Max. Nagkunwari si Ethan na naniniwala siya kay Phelps at nagayos sila ng palitan ng listahan kay Max sa loob ng TGV train papuntang Paris, habang secret-ong iniimbitahan si Kittredge sa pagpupulong. Kinabukasan, nagayos ng pagpupulong si Max at Ethan sa loob ng TGV papuntang Paris,
kasama sina Claire at Luther bilang backup. Nakasakay rin si Kittredge, na bagong dating mula sa London at nakatanggap ng mga tiket para sa TGV at isang video watch mula kay Hunt. Sa tren, ibinigay ni Ethan ang pinaniniwalaang NOC list kay Max, at iniutos ni Max kay Ethan na pumunta sa luggage compartment upang kunin ang kanyang pera at si Job. Sinubukan ni Max na i-transmit ang NOC list sa isang server, ngunit nahadlangan ito ni Luther, na nag-activate ng isang jamming device upang pigilan ang upload. Napansin ni Claire ang presensya ni Kittredge sa loob ng tren, kaya't iniwan niya ang kanyang upuan at nakipagkita kay Phelps sa luggage car, na nagkukumpirma ng kanyang bahagi sa mga pagtataksil. Isang tahimik na, Phelps, ang dahan-daang nag-aalis ng kanyang maskara, na ipinapakita si Ethan. Biglang dumating ang tunay na Phelps, armado at hinihingi ang pera mula sa NOC list. Ibinigay ito ni Ethan bago hilahin ang isang pares ng salamin. Ipinasuot niya ito at inactivate ang kamera sa loob ng mga salamin, at ipinadala ang imahe ni Phelps kay Kittredge, na nagpapatunay ng walang alinlangan na si Phelps ang mole. Matapos lumabas na si Phelps bilang nagkanulo, binaril ni Phelps si Claire at pinatahimik si Ethan bago tumakas patungo sa bubong ng tren, kung saan naghihintay si Krieger, isa ring nagkanulo, upang saklolohan siya gamit ang isang helicopter. Nakarecover si Ethan at sinundan si Phelps, pinipigilan ang kanyang pagtatangka na makatakas at ikinakabit ang helicopter ni Krieger sa tren habang papasok sila sa Channel Tunnel. Nagpatuloy ang laban, at ang helicopter ay sumunod sa tren sa loob ng tunnel. Ang dalawang laban ay naganap sa ibabaw ng tren na tinatangay ng hangin bago i-disconnect ni Phelps ang helicopter mula sa tren at sinubukang tumakas. Sinundan ni Ethan ito, tinalon ang landing skids ng helicopter at ikinakabit ang explosive gum sa windshield. Ang pagsabog ay nagpatay kay Phelps at Krieger, at muntik nang mamatay si Ethan. Nasa kamay na ni Kittredge ang NOC list at ang tunay na identidad ni Max. Ibinalik ni Kittredge si Luther bilang isang IMF agent at tinanggal ang investigasyon laban kay Ethan, na nagbitiw mula sa IMF. Habang papauwi si Ethan, nilapitan siya ng isang flight attendant at, gamit ang isang coded na parirala, tinanong kung handa na ba siya para sa isa pang misyon.